Mga karosa, good morning po. Yan, kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Shoutout po muna kay Sir Brian Ski. Yan, Sir Brian Ski na matagal na po namin subscriber and viewers po dito sa aming channel. God bless you, sir. Always ingat palagi at Merry Christmas na rin po sa inyo. Bali ito mga karosa, pagpapatuloy natin yung ongoing project natin dito sa may Phase 4. Bali tatlo to magkakasabay. Ito nga po pala yung assignment dito, yung sa bakal. Ayan, sa mga bakal dito sa harapan ng bahay, yung gate at saka yung fence grills natin. Ito may primer coating na, pero dun sa kabilang side yung dalawang gate, yan, na-applyan pala ng primer coating. Then ang finish po nito QDE black na may combination po ng beige. Kung ano po yung pinintura natin dun sa wall, light beige. Ayan, yun din po yung ipipintura natin dun naman sa mga doon naman po sa mga 1x3 na bakal. Tapos ay pagpapatuloy din po natin yung ating ongoing project dito sa ikatlong project, wiring, installation ng tiles, tapos yung ating ceiling, yan, ceiling panel, gamit po yung PVC panel na light gray. Naman po sa ikaapat na project natin dito sa dulo ng Phase 4 ay tutuloy naman po yung onting CHB laying muna para matapos po yung perimeter, then yung pinaka flooring na. Kaya ito mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Martes. And enjoy watching. Okay, batiin muna natin yung ating kasama rito. Nandito si Kuya Dindo. Good morning po. Good morning! Oy, shout out! Maligayang Pasko sa inyong lahat. Malapit na. 6 na araw na lang. Yun, no? God bless inyong lahat yan. Yun. Ayan Bali, ito. Bali, may primer coating na po to. Yan, yung fence grills. Tapos ito naman po yung applyan ni Kuya Dindo. Ayan, gate, tsaka yung double gate. Ayan, may materialis na tayo dyan. Ang wala pa itong pinaka 1x3. So ibahin natin yung kulay nito. Pero dito sa bandang likod, isang kulay na lang yan para medyo less maintenance naman. Kahapon nga po pala, hindi po naihabol ikabit yung mga downspout kasi medyo umulan talaga na ng bandang uwian. Medyo umuulan. So ang ginawa na lang ni Kuya Dindo, ito pininturahan na. Bali retouching na lang kapag naikabit dito. Ang pinturado na po ito. QDE black po yung pinampintura natin dyan. Bali, enamel type po ito. Yan, enamel type QDE black. Yan, meron tayo rito isa, tsaka dun sa dulo. So, nakapokus muna si Kuya Dindo sa mga walls, tsaka dito sa ating mga bakal. Yan, epoxy primer by Boyce naman. Yung Coat Saber medyo light. Ayan, medyo light yung Coat Saber. Bali mga karos, yung pagpili nga rin po pala ng primer coating kasi yan na rin po yung magiging parang pinaka base color. Kung ang top coat ay medyo dark, okay mag-apply ng dark na primer. Pero kung ang top coat ay medyo light, dapat po yung primer natin medyo light lang din. So kaya meron tayong Coat Saber na ginamit, meron din pong Boyce. Si Boyce medyo dark. Yan, pag dark color po yung ng primer ay ng top coat, pag dark color, mas maganda gumamit kayo nito para makatawan na kagad. Yan, pero kapag light color yung yung pinaka finishing top coat, light gray lang. So si Boyce, yung epoxy primer niya medyo dark, si Coat Saber naman medyo light. Pero wala namang kaso doon kahit ano yung primer na gamitin natin kasi yung finishing top coat nito dark. Ayan na, gagamit tayo ng black at saka yung beige. Ayan na, yan yung gagamitin po natin dyan para blended lang po yung kulay nya. Bala ko sana gamitin dito white, kaso nga lang medyo madami na yung kulay. Okay din yung white kasi yung poste natin may combination ng white. So yung sa baka lang yan, puro QDE lang yan lahat. Okay, update naman po tayo dun sa kabila. Dala ko nga pala yung owner. Yan, kukudin ko na yung kitchen sink dito sa ginagawa naming third project at saka yung cooktop para hindi po madumihan. Tara. Ayan, dito naman tayo. Ay si Louie, oh. Good morning, Louie. Good morning. Ito nga pala yung mga nagawa rito kahapon. Bali kinumpleto ni Louie yung installation ng tiles dito sa harapan. Nasa nakikita nyo yung metro ng tubig. Meron din pong tiles yan. Ginamit namin dyan itong ginamit sa poste. Meron lang akong pinadagdag dito, itong bandang gilid. Pinay-extensionan ko ng bago maglagay ng polycarbonate sa magkabilang gilid ng bakal pa. Yan, meron pa namang extra bakal pa na natira na konti. Yan, pababa.
Para pag in-installan po ng polycarbonate, medyo malaki yung nasakop niya. Ito kasi may poste rito. Yeah, kung wala yung poste na yan, itong pinaka-raptor namin dito, dito pa yan. Yan, para nakaskwala. Yan, pinadadagdagan ko doon kasi medyo maluwag na rin. Kapag in-installan ng polycarbonate yan, hanggang dito lang. Pero hanggang kalahati lang ng poste. Hanggang kalahati. Hindi na pwede yan dyan sa dulo. Dito na si Bilog, oh. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Mag-thank you ka naman kay Ma'am Michelle. Yan na. Thank you nga pala kay Ma'am Michelle sa binigyan po na wallet. Stroller. Stroller pa. Yun. Bali nung pumunta po kami nung Antel sa May Kawit, hindi po kasi nakasama si Bilog dahil lang anak po yung kanyang misis. Ayan, bali nagbigay po si Ma'am ng stroller. Hindi na natin naipakita sa video. Maraming salamat po, Ma'am. Kumbaga, Log, di ka man nakasama, doble blessing naman, no? No, saan ka pa? Biglaan. Biglaan eh. Okay, bali dito sa electrical, ililipat na lang po ito. Yan, ililipat po ito dito sa likod na ipaliwanag namin. May mga bago kaming pagbabago sa mga renovation namin. Isa ito. Kasi dati may nag-request sa akin na ayaw nila na nakikita yung breaker. Hindi nga naman din talaga maganda may breaker dyan. Pero ang advantage nun, makikita mo siya kagad, di ba? Pero para maitago siya, ang ginagawa namin, nilalagay po namin yung isang breaker niya doon sa dulo. Kaso nga lang, medyo komplikado pa, sayang naman yung space para naman po doon sa cabinet. Kaya nilagay na namin dito sa likod, which is yung likod naman kasi, itong pintuan, likod ng pintuan ay wala naman po masyado nilalagay dyan. Ayan. Bali, PVC panel, ayan, kita na, may nakakat na sila. Same lang to na napili ni client owner dito. Dun sa ginagawa ni Kuya Dindo, halos magkapareha lang po ng design. Yung PVC panel. Ganito din yung napili niya. Tapos kahapon yung mga nagawa dito, ito, meron na tayong kitchen counter. Kitchen counter at saka meron na rin pong actual na butas yan according dun sa mga ilalagay dito. Bali yung built-in hub natin na cooktop at saka yung kitchen sink. Kaya dala natin yung owner, kukunin na natin yun. Mga tiles dito. Si Louie. Anong gagawin mo, Louie? Mukhang may halo ka. Ito. Yung mga ibabaw. Sa loob yung pinakahalo. Okay, sige. Yung pinaka-poste ng lababo. Na. Yan, bali ito, ayusin na ni Louie to. Tsaka yun, yung mga asintada na ginawa po para sa lababo. Si Master Jojo nandun yata sa kabila. Nagle-layout sila. Nandito na pala. Good morning, Master Jo. Good morning. Nilayout niya ron? Flooring? Yung flooring. Okay, bali dire-diretso lang naman yung trabaho natin dito. Update naman tayo dun sa kabila. Okay, dito naman po tayo sa pinakadulo nitong phase 4. Ayan, nandito si Tamtam ba to? Tam, good morning. Good morning. Ayan, forma na Tam, forma. Manguha lang tayo ng kahoy. Ayan, good morning, good morning. Ayan, Ricky, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Bali yung mga pamorma po natin hanggang ngayon ay nagagamit pa natin. So dito ma-apply pa po natin yan dito. Yun nga lang, effort lang ng konti kasi yung iba dyan iba yung sukat. Tapos ina-assemble na lang. Tapos isa sa mga assignment dito, nandito na si Kuya Boy. Mag-electrical naman po siya sa mga poste, kaya kailangan po na natin ng wire dito. 14 muna, number 14. Good morning, Kuya Boy. Good morning, boss. Good morning. Good morning. Tayo muna natin, yeah. Kita mo na. And dito si Jamil. Jamil, good morning. Good morning. And good morning. Saka si Kuya Richard, good morning po. Good morning.
Foreman. Foreman Richard. Talagang di na maaalis kay Kuya Richard. Yan nga yung maganda eh. Yan ang gayahin nyo si Kuya Richard. Tingnan nyo yung kasombrero. Wala. Safety, no? Safety. Di ba? Ayan, bali ang unang ginagawa nila rito. Yan yung ating catch basin. Yan. Kailangan po yan eh nakapalitada. Hardiplex pwede na. Okay. May delivery nga po pala tayo ngayon. Yan, pinaalala ni Jamil. Sige, sige. Ayan na, naka-ready na. So, malinis na tong space na to. Diyan magpapasok ng deliver mamaya para sa mga kisame, partition at saka may mga metal paring. Ayan dyan. Ayan o. Yun o. May connection yata yan ng ano, ng septic. Naka-connection na eh. Ayan o, yun. Naka-connecta na. Kapag natapos tong bahay na to, mawawala na po yung amoy na yan. Yan yung ano, yung naka-layout na po yan. Bali yung part po na yun ay medyo mas mababa po. Yung flooring doon sa toilet and bathroom, kailangan mas mababa yan. Tapos ito medyo pataas ng bahagya. Okay, bali asikasuhin ko muna yung mga kailangan dito. Magbabalik nga pala ako ng tiles. Yung napili ni Sir kasi na tiles para sa flooring ng toilet and bathroom dun sa itong ginagawa nila Master Jojo ngayon. Medyo madulas, pakapalitan po natin sa tile center. Pero unahin muna natin yung mga kailangan dito. Yung sa poste, unahin muna natin yan. Tapos ipapadeliver na po natin yung mga kailangan pa rito bago mag holiday. Kasi baka mabigla yung opisina. Pagkuha ng gate pass ay baka walang tao, di ba? At least sa pagpasok nila may mga materyales ulit pagbalik galing holiday, galing Christmas. Bali bumalik tayo rito. Ayun yung ginagawa ni Kuya Dindo. Hinahasa niya na po ng grinder o ibang pinagweldingan para malinis. Bali mga karos, ang bibili na lang po natin dito sa harapan yung mga elbow para rito sa downspout. Yan. Hindi ko muna binili kahapon kasi yung angulo kasi sinusukat pa namin kung saan maganda ikabit. Pero dito na yan. Bali 4 na elbow lang na didos para masabay na sa pintura. Tapos dito naman yung detress na tubo pababa. Yan, bibilhan na rin natin yan. Tapos GI clamp na detress naman. Magkakaroon na ng kulay ito, lalong gaganda yung harapan ng bahay nito. Bali okay na tayo rito sa hardware. Ang binili natin dito yung isang sanitary pipe na detress at saka 4 na elbow para doon sa ginagawa ni Kuya Dindo. Ayan, bali 360 pesos. Ayan, bali pinalitan po natin yung napili ni Sir na tiles. Thank you boss ha. Ayan na. Sama natin sa video para makita ni Sir. Yung una kasi niya napili, hindi pwede yun sa toilet and bathroom kasi madulas yun. Ito, sakto. Yan, magaspang na po ito. Kulay gray, may pagka-light tsaka may pagka-dark yung kanyang texture. Tara. Ito naman tayo sa paradahan kay Ma'am Melanie. Bali, maaga sila magsasara. Yan, kaya binili na natin yung mga kailangan natin dito. May 2 tayong Balding Davis Pondo para doon sa ika-3 project natin. Yan, meron pang pa Alfonso si Ma'am. Maraming salamat. Tsaka pa t-shirt. Yan, kinumpleto na natin yung mga wire. Yan, tapos mga junction na utility. Tapos karagdagang elbow pa. Okay, bibili ko na lang yung clamp para dun sa ano natin, dun sa project natin sa pangalawa. Ginagawa ni Kuya Dindo. Tapos pinadeliver na lang natin yung elbow na gagamitin dun at saka yung PVC pipe na detress. Tara, para makabalik agad tayo sa site. Ayan, marami na tayong pinadeliver sa kanila. Bali, nagpa-deliver po tayo nung mga hard deflex na. Tapos metal studs, metal paring, adhesive cement. Ayan, para dire-diretso kasi maaga silang magsasara. Nakabalik na po tayo rito. Ito na yung ginagawa ni Louie rito. Inaayos na po yung mga kanto nitong ginawa natin pader. Ayan, mga pasumaan na pati rito.
Ayan na yung tiles na gagamitin doon sa flooring ng ating toilet and bathroom. Ayan, naka-PVC panel na to. May 3 ilaw rito. Tapos yung ating aluminum kitchen cabinet hanggang sa baba. Bali yung setup nito, naka pull out basket din. May lagay ng condiments. Ayan din. Tapos rain shoot. Finishing carpentry rito sa may bar counter. Bali hindi magpapalagay si sir ng wine rack. As is na parang bar table lang. Yan na. Counter lang. Tapos dito yung ating TV cabinet or TV console. Dagdagan na ng ilaw rito. Doon naman tayo sa kabila. May dulo. Tapos dito naman bago magtanghali, binubuo nila yung sa poste. Yan. Bali sakto lang yung dating natin para malagyan na rin ng wiring to ang mga nasa poste. Tumulong na sila Bilog tsaka sila Master Jojo rito para sa water line, para ano po, malatagan po ng bakal to tsaka makapag gravel bedding. Babawasan pa ng lupa yung ibang part dito kagaya na medyo mataas pa. Yan, bali bagong linya, bagong pipe. Bali matibay na pipe na po yung ginamit natin dito, PPR pipe. Bali okay na po tayo sa ibang mga materyales na kailangan po dito. Tapos meron din po tayong delivery maya maya. Siguro after lunch darating yon para dito sa dulo ng phase 4 na ginagawa natin sa may block 29. Ayan, manananghalian na muna tayo. Itatry ko yung karinderya rito sa loob. Balita ko masarap daw magluto ito eh. Yan, dito na tayo manananghalian. Dito sa may ay sarado sila, sarado, wala tayong matatry ngayong araw. Okay, medyo tanghali na kasi. Okay, manananghalian muna tayo mga ka-Rockhouse. Let's go, kakain tayo, tara. Okay mga karos, balik tayo rito sa site. Dito muna tayo pumunta sa pinakadulo. Bubuhos na sila ng flooring dito. Kailangan na nila yung sulignum. Meron nga pala tayong mga dumating na materyales. Ayan o, mga in-order ko kanina sa Melanie Hardware. C-channel, carrying channel, tapos metal studs, metal paring. Mga gagamitin dito, bali mag-i-stock na kami. Yan, nag-stock na tayo. Tapos yung mga hard deflex nasa loob na. Kailangan nila nung termite solution. Solignum soil guard. Ayan. Dito sila Master Jojo tsaka si Bilog. Ito medyo mataas-taas yan. Nasa almost 40 cm kaya magkakaroon ng step dito yan. Mataas. Maganda yung ganitong bahay. Naka-elevate sa kalsada. Bali may pauna na kaming binuhos niyan dito, yung ating sulignum para dun sa mga excavation. Tapos yung dito naman yung para sa flooring. Yung mga hard deflex. Para sa mga heat insulation. Tapos kasama na rin dito yung sa kwarto partition.
Dito nilagay yung skim coat. Yan, dadali na lang po natin to. Bali, ito gagamitin po dun sa third project natin. Para pag nilipatan ng mga pinto yun. Yan, dito na binagsak. Tapos meron na akong pinadeliver na tile adhesive dito. Tapos karagdagang simento. Yan, double check. Dito sila mag-uumpisa. Apat na balde na gagawa niyan, di ba? Yan, dito sila mag-uumpisa. Yan, malinis na. Gravel bedding na. Tapos naka-bakal. Bali 60 cm po yung pagitan niya kasi dito lang naman po sa flooring. Bubuhos na sila rito. Titimpla na pang termite solution. Yung 1 litro po, bali 4 na balde po yung kayang gawin yan. Yan, dito muna. Yan. Sabay muna ba kayo para rito. Pangalawang balde. Ano bubuhusan niya? Ano yung bubuhusan yung area? Ito lang muna. Diyan, bubuhusan niya na yan. Hindi pa. Dahil pang ilalagay. Kapag naka na, mas maganda buhusan na PVC Didos eh. Didos? Mas maganda ilagay ito kapag naka gravel bedding na. Boso men. Tikman muna natin na kamis. Sabon. Tapos dito pinapaluwag nila bilog para magkaroon tayo ng other stockpile dito sa harapan. Hindi pa kami makapagpahakot dito. Ang dami nang hahakotin dito. Kailangan kasi yung mga panambak na yun mailagay namin dito sa harapan. Kapag nangyari yun, pwede na tayo magpa-schedule. Okay, nasa hardware muna tayo. Bumili tayo ng heat gun. Yung brand niya 2B. Nabili ko ng 900 pesos. Papaliwanag ko mamaya sa site kung bakit bumili tayo nito. Kapag ka labor materials po yung mga kontrata nyo, malaking tulong po nito. Kaya mamaya pag nasa site tayo. Dahan-dahan at baka madali ang inyong mga balat. Sample nyo sa plastic. Sample nyo sa plastic. Ito muna. Minit na ba? Ang bilis matunaw na. Mainit nga. Okay, goods na yun, goods na. Ayos na. Ayan mga karaos, dito na tayo sa site. Yung mga electrical pipe, yung mga kagaya nito, hindi na natin yan bibilhan ng elbow kapag meron tayo nun. Tapos yung kurbada na gusto mo, yung bend, mas magagawa mo pa. Kung gusto mo naka 45 degree angle or naka 90 degree angle, yan pwede. So malaking katupiran din to, kahit pa paano hindi mo nabibilhan. Saka yung mga alanganin na installation ng PVC pipe, pwede rito. Testing. Bilis sa minute ko yun. 2,000 watts na po pala ito. Itong heat gun. Nabibigyan na ng konti eh. Laking tipid nito kung hindi ko ng elbow. Kaya nga eh. Tsaka hindi ka nabibili ng solvent pipe, no? Marami ka na hindi bibilin dito. Laking tipid nito. I-bebel ni Kuya Boy. Mga sila yung pag ganyan lang yun.
talaga alalay talaga. Maganda alalay lang po, no? Alalay lang sa init. Para... Ako formula sa tubo. Oo. Oh. Naka-bend na kagad. Medyo may basang-basahan pa. So yung diskarte lang sa paggamit nito, alalay lang din. Saka dahan-dahan, no? Kaya... Kung mo masyado ididikit yung init. Oo. Ayan, ayos. Okay, di ba? Ikaw nang bahala dyan, Kuya Boy, ha? Yan na, si Kuya Boy na mag-aalaga ng gamit. Ayan, may buhos na tayo rito. Level lang po yung buhos dito. Wala po siyang ano, ha? Wala po siyang slide or slope. Hindi kagaya po sa mga toilet and bathroom. Tapos dito, sa mga flooring dito sa fence, kailangan meron kasi may mga floor drainage. Dito, ano po kasi to, magiging bed space. Ayan, bedroom. Ayan, bedroom po siya. Kaya level lang po yung ating flooring. Ayan, break time muna. Merienda tayo. Pwede na to? Okay, sige. Sige. Ganun ulit karami. Ano sa tansya mo? Yung isang truck uli, no? Marami-rami pa to eh. Kaya pala nilinis na ni Bilig tong area na to para lumabas yung ibang graba. Ang dami pala, ano? Meron pa pala rito. Tabunan lang. Break time muna, break time. Ayan na. Okay, magbibigay na po tayo ng update dito. Ubusan na lang po yung dalawang poste na nakaporma rito. Nabitin doon sa dulo. So pinagkakasya na lang po natin yung mga pamorma po rito. Tapos yung para rito sa entrance, kukunin muna namin yung final finish floor line, yung level. Yung riser nito umabot sa nasa 42 cm. Pinaka riser niya. Bali sa step naman pwede ng 20 para hindi naman po masyadong pwersado yung pag-akyat. So titingnan natin kung sakali naman pong hindi po kinaya, baka doon tayo kukuha pa ng step dito sa floor area ng fence. Yan dito. Tapos ito pina-schedule na natin ng hakot pa ng back. Bali pag naubos namin tong mga buhangin dito, so babaguhin na natin yung stock file dito na sa harapan. Yan pansamantala, ganyan mo talaga muna. Yan, wala naman pong iba na paglalagyan. Yan, hollow blocks natin, mga bakal yan, meron dito. Yan, nabuhusan na. Mamaya bubulihin na lang, ha. Yan, meron na lang kinukumpleto si Kuya Boy dito sa toilet and bathroom. Halos okay na ito. Next. Yung heat gun, pwede po siya sa lahat ng klase ng PVC pipe. Kahit yung sa PPR pipe, yan pwede rin po siya. Tapos dito sa ikatlong project namin, inayos na po ni Louie yung mga pasumano, yung mga kanto ng ating wall. Okay na rin, ayan o. Tsaka dito. Para malinis at maganda na tingnan, di ba? Sa mga ibabaw. Bali yung susunod po rito, yung installation naman po ng ceiling sa mga susunod na araw. Kaya ayusin po muna to, yung sa breaker. Yan, bali sila Master Jojo at si Bilog lilipat muna doon kay Kuya Dindo, doon sa ginagawa ni Kuya Dindo. Kakabit po yung mga tubo. Inaayos na rin po ni Louie yung ating kanto rito ng wall. Ito po yung dating pintuan. Yan, tinibag po namin yan. So pinapantay na rin po according sa hulog niya.
Tricolor nga po pala lahat ng binili kong pin light para rito sa unit. Yan, daylight, beam at saka warm white. Hulog ba yan? Wih, hulog. Yan, hulog. Huwag lang mahuhulog. Yeah. Ayos na. Doon tayo sa kabila. Dito naman po tayo sa ating second project. Ito yung ginawa ni Kuya Dindo rito. Yung mga PVC pipe na binili po natin kanina, pinturado na po. Ito QDE enamel. Yung dalawang number 2 na PVC pipe para rito sa downspout. And sa dulo, tsaka rito. Tapos ito, detress. Para naman po yan doon sa dulo sa may back extension area. Dahil yung gutter namin po dito nakalawit. Ayan o, nakalawit yung gutter natin. Para iwas overflow na, di ba? Ayan, parating na po sila na Master Jojo tsaka si Bilog. Pati yung ating didos na elbow, yan, pinturado na rin. Quick dry enamel. Ito na nga po pala yung pinipinturahan ni Kuya Dindo rito. Yung sa gate, gumamit kami all black sa framing at saka doon sa 1x3. Tapos ito kanina, nabanggit ko yung mga ginamit po natin na 3/4 by 3/4 dito na tubular. Sabi ko pipinturahan sana ng beige para maging kakulay, para maganda po yung blended niya. Kaso nga lang parang ang ganda nung primer coat na Boysen. Ito yung kulay niya. So pipicturean ko to kasi bumagay po siya dun sa mga tiles na cladding. Ayan o, pipicturean ko, isisend ko kay ma'am kung okay po ba sa kanya para hindi na baguhin. Pero ang finish coat po kasi ng primer, matte lang po siya. Hindi kagaya ng enamel makintab. Ang gagawin ko rito, pipicturean ko muna just in case po na magustuhan ni ma'am na ganito na. Ang gagawin ko, papatimpla ko na lang po sa paint center. Magdadala ako ng sample ng epoxy primer na gray. Tapos dinodouble coating niya na po yung ating beige sa mga wall. Itong ginawa namin na precast dito or yung moldura, yan po ay pipinturahan din po namin ng gray. Dito sa side, black na lang po to. Yan, black na lang po yan. Para pagka nagpa-maintenance po sila, hindi po mahirap pinturahan. Diba, ang ganda rin ng pagka-gray. Bumagay po dun sa mga tiles at saka sa cladding. Pero ang plano ko talaga rito is sa beige. So, pipicturean ko muna. Tatanong ko muna kay ma'am kung okay ba sa kanya yung ganyan or dun po sa beige color na kagaya po ng pader. Kasi magko-complement po yung kulay niyan kapag ganun yung pinintura natin, yung kagaya sa pader. Naiilang talaga ako doon sa poste ng kalye. Nandiyan pa siya sa ngayon, di pa namin natatanggal. So ito, kakabit na po nila yung downspout para sa tuwing umuulan maganda na yung flow ng tubig, hindi nakalat. Tapos yung ating floor drainage dito sa harapan ng bahay, ayan, pinturado na rin ng epoxy primer. Yung bali top coat nito black. Ito naman yung window grills ay inumpisa na rin ni Kuya Dindo. Ayan yung mga clamp na binili natin. Bali i-adjust na lang po yan para sumikip po ito. Bali sa isang tubo, dalawa. Ang unang ginawa dyan, binarena po yung edge ng tiles. And tapos doon po namin in-screw. Tapos pag okay na, naka-screw na yung dalawa, kailangan po nakapasok na yung tubo. Tapos ayan na yun, higpitan na lang para kumapit ng gusto. Ganun din yung gagawin sa baba. Pero pagdating po dito, since hindi ho kami makahanap ng mas malaking clamp, ito na lang po yung plain sheet. Ganyan.
Ito naman yung talagang lumang nakagawian. Mas maganda nga lang po kasi yun. Di bali, nandito naman na siya sa may back area, bandang corner. Tsaka pipinturahan na lang po ng kakulay po yan ng beige. Ang dalawa din yung nilagay namin para hindi naman po masyadong gagalaw. Okay, yan lang po muna yung update natin. Yan, ay kabit na po yung mga downspout. Yan, pininturahan na ni Kuya yung mga ano natin, floor drainage at saka yung window grills. Retouching. Yan, okay na rin yung downspout dito. Retouching na lang din po yan. Tsaka yung dito. Bali yung plain sheet, pipinturahan na lang po ito ng beige. Tapos retouching na lang din po yung tubo. Alright.